Magandang araw po sa lahat, lalo sa ating mga subscribers na nanonood ngayon at sa lahat po na nanonood sa aking channel. Magandang araw po sa lahat. Ngayong araw guys ay kakarating lang namin mula Banga, South Cotabato, no? Kasi nga guys ay bumili kami ng yung fingerlings ng silver carp, no? O yung karpa na kulay silver. So agad natin guys na ilalagay yung ating mga fingerlings doon sa ating fish pond, no? So pananatilihin mo natin yun guys ng mga 15 to 20 minutes in order guys na para maka-adapt yung mga fingerlings doon sa temperature ng tubig ng ating fish pond. So siguro guys after ng 15 minutes ay pwede natin yung buksan, no? So after ng 15 minutes guys ay unti-unti na natin yung pagkakawalan yung ating mga fingerlings doon sa ating fish pond, no? So dahan-dahan lang yung pagpapakawala ng mga ating mga fingerlings doon sa ating fish pond. So natural naman guys na may mamamatay doon sa ating mga fingerlings pagdating doon sa ating fish pond o pagdating natin doon sa ating lugar. Considering guys na malayo yung biyahe natin mula Banga, South Cotabato hanggang dito sa Tacloban City. So yan guys, unti-unti na nating pinapakawalan yung mga fingerlings doon sa ating fish pond. At kung makikita nyo guys ay hindi agad lumulutang yung ating mga fingerlings doon sa surface ng ating tubig ng ating fish pond, no? So indication lamang yan guys na maganda na yung kondisyon ng ating tubig ng ating fish pond. Very suitable na siya doon sa ating mga fingerlings na mga karpa, no? So kasi nga guys pag pinakawala natin dyan at agad dyan silang lumulutang sa surface ng tubig upang kumuha ng hangin, ay indication lamang yan guys na hindi pa maganda yung kondisyon ng tubig ng ating fish pond o hindi pa suitable yung tubig ng ating fish pond para doon sa ating mga fingerlings. So kinabukasan guys ay agad-agad nating i-disinfect itong ating fish pond upang maiwasan natin guys na ang mga sakit, no? Lalong-lalo na yung mga sakit na dala itong ating mga fingerlings. So magdi-disinfect tayo guys para ma-disinfect na rin yung ating fish pond, pati na rin yung ating mga filtration at pati na rin yung dinadaluyan ng tubig mula doon sa ating mga filters pabalik doon sa ating fish pond. So napaka-importante guys na mag-disinfect agad tayo kasi nga wala pa tayong madadamay ng mga good bacteria doon sa ating mga filter media, no? O lalo-lalo na doon sa ating biofilter kasi nga bago pa lang natin lagay o bago pa lang natin pinagana yung ating filter, so wala pang mamamatay ng mga bakterya doon sa ating filter pag nag-disinfect tayo. So ang ginagamit pala natin guys na pang disinfect ay yung asin, no? So tested and proven ko na yan guys na mabisa talaga yung asin doon sa ating fish pond pagdating sa disinfection. So kinabukasan yan guys, hindi muna natin yan pakakainin ngayon. Siguro mayang hapon ay pwede na silang pakainin, ngunit konti lang. So bukas ay pwede natin silang pakainin ng sakto, no? So kinabukasan guys ay pinagana na natin yung ating mga filtration. So inilagay na natin yung ating mga filtration at pinagana na rin natin guys yung ating mga submersible pump upang magkaroon na ng circulation
ng tubig doon sa ating fish pan. Kasi nga guys, yung circulation ay siyang pinaka-importante doon sa ating fish pan, no? Pinaka-importante sa ating mga alagang isda, yung magandang circulation ng tubig, lalong-lalo na pag concrete fish pan yung ating fish pan, no? So, at naglagay na rin tayo dyan guys ng mga bagong asula, no? Para sabay ng paglago ng mga asula ay yung paglaki ng ating mga isda. So mamaya-maya lang guys ay maglalagay tayo dyan ng yung sinasabi kong asin. So yan na guys, at maglalagay na tayo ng asin o magdi-disinfect na tayo ng ating fish pan. So sa ngayon guys ay 500 grams lang muna na asin yung ating ilalagay, kasi nga mababaw pa yung tubig ng ating fish pan, no? Kasi nga maliliit pa yung ating mga fingerlings. So ang gagawin natin dyan guys sa asin ay itutunawin natin yan sa tubig. So after nating matunaw yan guys ay ilalagay na natin yan doon sa ating fish pan. So i-distribute natin yan doon sa ating fish pan, ibubuhos natin equally, no, doon sa ating fish pan. So ang ganitong procedure guys ay kailangan nating ulitin ito after ng 1 linggo, no? So dalawang magkasunod na disinfection yung gagawin natin. Magdi-disinfect tayo kinabukasan, and after ng 1 linggo ay magdi-disinfect tayo ulit para sigurado tayo guys na madi-disinfect talaga na maigi yung ating fish pan, lalong-lalo guys yung mga fungus, no? Pag nalagay na natin ito guys, yung mga infected na ng fungus na mga fingerlings ay mapapansin natin dito guys ay mamamatay na yan sila, no? Hindi nila kaya itong asin. So pag may lumutang dyan guys, kinabukasan ay ibig sabihin yan ay infected dyan sila ng fungus, no? At makikita nyo sa katawan nila guys ay mayroon niyang parang puti-puti, no, sa katawan, no? So yan guys, at after yan guys ng pag-disinfect natin ay observe natin yan, no? So hanggang dyan lang guys, at maraming salamat sa panonood.